Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Driver, patay matapos bumangga ang minamanehong truck sa poste ng kuryente sa Nueva Vizcaya. Mga binabahang lugar sa Dagupan City nadagdagan pa at umabot na sa mahigit 20 barangay. Ilang barangay naman sa bayan ng Calasaw, lagpas tao na ang baha. At bayanihan ng mga Pinoy muling namayani sa panahon ng kalamidad. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, mas maraming lugar na ang isinailalim sa wind signals habang patuloy ang paglapit ng Bagyong Opong sa Eastern Visayas at Southern Luzon area. Signal number 3 sa northern at eastern portions ng Northern Samar pati na sa northern portion ng Eastern Samar. Signal number 2 naman sa iba pang bahagi ng Samar Provinces, Bicol Region at ilang bahagi ng Quezon. Signal number 1 naman sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon, Metro Manila, pati na sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng dumikit o maglandfall ang bagyo sa Northern Samar bukas ng madaling araw, saka ito sunod na tatama sa Bicol Region sa umaga o hapon. Saka nito tatawirin ang Southern Luzon at posibleng nasa labas na ito ng PAR Sabado ng hapon o gabi. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lamang sa mga susunod na bulletin ng Pag-asa. Pinalakas na ng Bagyong Opong ang habagat na magdudulot din ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang pang probinsya. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. 23 barangay na sa Dagupan City ang apektado ng baha. Kaya bilang ng evacuees patuloy pang nadaragdagan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kumpara kahapon ay mas lalo pang tumaas ang antas ng baha sa ilang lugar dito sa lungsod ng Dagupan. Hanggang dibdib na raw ang baha sa bahay ni Namang Ernesto sa Sitio Fisheries, Barangay Maluwod, Dagupan City. Kaya lumikas na ang kanyang pamilya sa evacuation center. Malalim ng tubig. Siyempre, mahirap. Mahigit 200 na individual na ang nanatili sa evacuation center sa Barangay Maluwod. Bukod sa mga pangangailangan tulad ng pagkain, nakatutok din ng otoridad sa kalusugan ng mga evacuee, lalo na ng mga bata. Inuubo na raw ang ilan. Nabigyan naman na namin sila ng mga gamot, vitamins. Na-check up na din sila ng doktor from CHO. As of 9:30 kaninang umaga, aabot na sa halos 800 evacuees ang nasa iba't ibang evacuation center sa syudad. Posible pa raw itong madagdagan dahil tumataas pang antas ng baha. Tuloy pa naman po yung yung pag-update po ng mga evacuees at kasalukuyan may mga nililikas pa rin po. 23 barangay sa syudad ang nakararanas ng pagbaha. Bunsod ito ng pagtaas ng antas ng Pantal Sinukalan River na sinasabayan pa ng high tide. Bali patuloy pa po yung pagtaas ng tubig. Gawa ng po yung tubig na galing po sa taas ay patuloy po yung pagbaba, pagdaloy sa Kaya sa ngayon po yung lalong-lalo na yung ating mga river system ay medyo tumaas po yung level ng tubig. Binahari ng ilang establishmento. Ang ilang negosyante gumagamit ng water pump para malimas ang tubig sa loob ng kanilang stalls. So konting ulan lang po, talagang mapasok na po kagad. Nakatutok ang CDRRMO sa sitwasyon sa mga low-lying area at sa mga barangay na malapit sa kailugan. Chris, sa monitoring ng CDRRMO ay meron ng mga interior na barangay o interior na mga sitio na kung saan ay hindi na rin mapasok ng mga sasakyan, lalo na ng mga tricycle. Gaya na lamang sa aking likuran, ito yung Zamora Street kung saan, kung papansinin mo Chris, hanggang lampas tuhod na
meron pa na hanggang bewang yung antas ng baha doon sa kalsada na dinadaanan mismo ng mga residente. Sa may medyo bukana, Chris, hanggang tuhod yan, pero papasok doon sa mismong kalsada ay aabot na yan sa hanggang bewang, kaya nakasuot na ng waders yung mga residenteng dumadaan sa kalsada. And actually, Chris, may mga kalsada na kung saan ay gumagamit na ng bangka ang mga residente para lamang makalabas sa may main road at makabili ng kanilang mga kakailanganin sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, Chris, ay tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa na pag-iikot ng CDRRMO para malaman din syempre yung kalagayan ng mga kababayan natin sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Lagpas tao na ang baha sa ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan dahil sa pag-apaw ng Marusay River. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Lagpas tao na ang baha sa bahay nila Aling Dolores sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Nagtaas na sila ng mga gamit upang hindi masira. Kaninang umaga nabigyan sila ng relief goods mula sa lokal na pamahalaan. Sobrang lalim ng tubig, baha, walang makain sa bahay pati. Kaya yun, nilakad na namin kasi hindi pwede yung sasakyan. Bukod sa Talibao, 20 iba pang barangay sa bayan ang binabaha dahil sa pag-apaw ng Marusay at Sinukalan River. Gumagamit na ng balsa ang ilang residente. Hanggang ngayon tayo po'y nagpapa-evacuate pa rin. Yung mga rescuers natin kumukuha ng mga evacuees sa iba't ibang station ng mga barangay na talagang malalim. Patuloy na nakamonitor ang MDRRMO sa sitwasyon ng mga binabahang lugar. Pumapaw na po itong Marusay River po natin, ilang araw na po. Lubog na po yung monitoring namin, ma'am, kaya malalim na po yung baha. Lampas critical na po, kaya nagpapa-force evacuate po ng mga tao po. Malalim din ang baha sa Barangay Lasip. Nandito ako ngayon sa Barangay Lasip sa Calasiao, Pangasinan at sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng matinding sikat ng araw. Gayunman ay binabaha pa rin dito sa kanilang barangay. Sa unang tingin, mistulang ilog na itong kalsadang kinatatayuan ko ngayon. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-i-evacuate ng mga otoridad sa mga residenteng lubhang naapektuhan nitong pagbaha. Isa ang 69 anyos na si Nanay Clarita sa mga inilikas ng otoridad. Pagka aabot na kasi yun. Kahit mataas na yung bahay namin, pagka aabot pa. Sa tala ng MDRRMO, nasa mahigit 15,000 na pamilya na ang lubhang naapektuhan ng kalamidad. Mahigit 3,000 rito ay mula sa Barangay Talibao at Lasip. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Pinaghahanda na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang ilang probinsya sa hagupit ng Bagyong Opong. Pinatututukan ng DILG ang high-risk areas na nasa daraanan ng bagyo. Kabilang sa dapat daw ihanda ang mga gamit sa posibleng search and rescue operations at relief goods. Ang Department of Health naman naka-code white alert na. Pinaghahanda nila ang lahat ng pampublikong ospital at health facilities sa posibleng pagdagsa ng mga biktima ng masamang panahon. Payas Creek sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan umapaw na at nagdulot muli ng pagbaha. Narito ang report. Nalubog sa bahang ilang gamit ni Aling Marisa. Biglaan daw ang pagbaha sa kanilang lugar sa Sitio Paradise sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Umapaw na raw kasi ang tubig sa Payas Creek. Pero nagtataka sila kung bakit sila binabaha ngayon. Hindi naman daw sila binabaha noon kahit pa umaapaw ang sapa. Mahirap, ma'am, yung mga gamit namin. Hindi, butit. Yung mga higaan namin nabasa, ma'am. Pero yung mga damit, na ano na kaagad, madam. Hindi yung inaasahan yung pagbaha, ma'am? Hindi namin alam, ma'am. Nung umaga, wala pang tubig. Binahari ng bahay ni Aling Olga. Nabasa lahat. Kaya yun. Dati naman, ma'am, noong mga nakaraang buwan, hindi kayo binaha. Hindi po. Ngayon lang po. Paliwanag ng mga opisyal ng barangay na apektuhan ang daloy ng tubig sa Payas Creek sa ginagawang tulay papunta sa ibang barangay. Kaya biglaan ang pagtaas ng tubig na nagpabaha sa ilang kabahayan. Gamit ang backhoe, inayos ang daluyan ng creek upang mabilis ang agos ng tubig. Maya't maya rin ang paglilinis sa creek para matiyak na walang babarang basura na makaapekto sa pagdaloy ng tubig. Yun po yung parang bumabara dito sa Payas Creek natin. Kasi nung wala pa po yun, hindi pa po siya nakukonstruct. Tuloy-tuloy naman po yung daloy. Nag-iikot ang mga opisyal ng barangay para mamonitor ang sitwasyon ng mga apektadong residente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban,
One North Central Luzon. 4 na dam sa Luzon ang nagpapakawala ng tubig. 3 gates ang nakabukas sa Ambuklao Reservoir sa Benguet. 4 naman sa Binga Reservoir sa parehong probinsya. 3 sa Magat Reservoir sa Isabela at 1 gate ang nakabukas sa Ipo Reservoir sa Bulacan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Apektado ang transportasyon sa Dagupan City dahil sa mataas na antas ng baha. Ang detalye sa report. Mula sa Kalasyaw, Pangasinan, dumadaan sa Karanglaan Road ang jeepney driver na si Mang Rodolfo. Pero hindi na siya dumediretso sa Mayombo Road. Dumadaan na siya sa Tabang Tambak Road at lumalabas sa Barangay Bolosan, diretso sa Dagupan City proper. Hindi na kasi kakayanin pa ng jeep ang pagdaan sa Mayombo Road dahil sa taas ng antas ng baha. Masisira lang daw ang kanyang jeep kung ipipilit niyang dumaan sa Mayombo Road. Oo, madami po. Kasi, dahil sa lalim ng baha po. Sa monitoring ng One Pangasinan Transport Federation o OPTF, kokonti na lang ang jeepney driver na bumabiyahe ngayon. Nasa 10% na lang o katumbas ng mahigit sa 100 jeep ang bumabiyahe papasok sa Dagupan City dahil hindi na madaanan ng ilang kalsada. Talagang maraming hindi bumiyahe dahil hindi pwede sa Mayombo ang daan baha dahil malalim. Pero may mga mangilan-ngilan na bumiyahe mga jeep natin, di at sila dumadaan. Pagos nila sa may tambak. Pero ilan-ilang lang sila. Ramdam ng ilang pasahero ang kakulangan ng mga pumapasadang jeep. Mahirap po. Kasi mahirap yung daan. Sa kasiksikan po sa sasakyan. Paunahan po. Kabilang sa mga hindi madaanan ng light vehicles ang Mayombo Road, Zamora Extension at Burgos Extension. Samantala, ginagamit na ng city government ang ilan sa kanilang service vehicle para sa libreng sakay. Kahapon po nagsimula na po yun yung pag-ikot ng ating mga yung libreng sakay, no, yung ating yung truck na nagpo-provide po ng libreng sakay. Nag-start na po kahapon at may mga naisakay na rin pong mga stranded na mga pasaheros, no. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mahigit 100 pamilya naman ang nananatili sa evacuation centers sa Kalasyaw, Pangasinan. At bilang ng evacuees patuloy pa na nadaragdagan. Tutukan sa report. Wala nang magawa ang batang ito kundi sumampa sa mataas na bahagi ng kanilang bahay kasama ang kanilang mga alagang manok dahil sa mataas na antas ng baha. Patuloy kasi ang pag-apaw ng mga ilog sa bayan at kalapit-bayan na nagsimula pa noong manalasa ang super bagyong Nando. Kaya patuloy rin na nadaragdagan ang bilang ng mga evacuees sa bayan. As of 3 p.m. kanina, nasa 218 na pamilya ang nasa iba't ibang evacuation center. Katumbas ito ng mahigit 700 na individual. Ang ilang evacuation center na apektuhan din ng baha kaya inilipat sa mas malaking evacuation center. Kabilang sa mga lumikas si Vladimir at ang mag-asawang sina Glenn at Josephine mula sa Barangay Gabon. Mataas na kasi ang tubig doon sa amin, ma'am. Nasa may kabila kasi kami, ma'am, nung sa may DSWD. Nandun na po kami pero pinalipat na kami. Kasi wala nang pagkain daw doon, kundi dito na po. Yung karsada, Umapaw na. gusto mong karsada hanggang dito. Umapaw Pero na sa po. likod kami, malapit sa Talibaw yun, sa ilog. Nasa gitna kami, kaya lampas na taon lang kami. Base sa monitoring ng MDRRMO, umabot sa 6 na talampakan ang lalim ng baha sa ilang barangay. Kaya patuloy ang pagpapatupad ng forced evacuation sa mga apektadong residente. At dito naman sa ating Kalasyaw Sports Complex, mayroon pong 103 families, 348 individuals po. Bawa sa Talibaw, yung mga evacuees nila, doon po nila nilagay sa schools po nila kasi yung school nila mayroong second floor po. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na naibibigay ang pangangailangan ng mga evacuee. Naano ako ng gamot ng alipunga, tapos binigyan ako ng gamot. Opo. May gamot kami. Nagbibigay ng gamot. Tiniyak din ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga residente habang nasa evacuation center. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.
Napinsala ng buhawi ang 9 na bahay sa Maykawayan, Bulacan. Kita sa kuha ng ilang residente na natanggal ang bubong ng kanilang bahay. Bumagsak din ang mga pader at nagkalat ang mga gamit sa loob ng kanilang tirahan. Ayon sa kapitan ng Barangay Longos, isa ang sugatan matapos mabagsakan ng yero na nilipad ng hangin. Pansamantala munang nakikitira ang mga apektadong residente sa kanilang mga kaanak. Nagpapatuloy ang clearing operation sa lugar. Sa ibang balita, 5 plantasyon ng marijuana sa bulubunduking bahagi ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur ang sinalakay ng PIDEA at PNP pasado 2:00 ng hapon noong Lunes. Abot sa 17,450 na fully grown marijuana ang pinagbubunot at sinira ng mga otoridad. Nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit sa 3.4 million pesos base sa Dangerous Drugs Board valuation. Walang naarestong individual sa operasyon. Gayunman, inihahanda na ng PIDEA ang reklamong isasampa sa mga hindi pa nakikilalang cultivator. Nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad. 12-kilometer Rescue March Challenge at Mogadishu Walk isinagawa ng first responders sa San Carlos City, Pangasinan. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Alas 4 pa lang ng umaga noong linggo, nagtipon-tipon na ang aabot sa 300 responders sa CDRRMO complex sa Barangay Agdao, San Carlos City, Pangasinan. Ang bawat responder nakahanda ng sumabak sa Rescue March o Mass Assembly for Rescue and Care for Humanity Challenge. Mula sa CDRRMO complex sa Barangay Agdao, naglakad ng 12 kilometro ang mga kalahok patungong finish line sa Arenas Rosuelio Gym sa lungsod. Ang kagandahan po nito ay tinetesting po natin ng endurance, kaya ito ay 12 kilometers na march kasi pag sa disaster ay kuminsan tayo ay lakad o takbo pa ron at parito, natitest po ang endurance ng mga responders natin. Mas lalong na-test ang endurance ng responders dahil sa huling kilometro ay kailangan nilang gawin ang Mogadishu Walk, kung saan sa bawat team ay magpapanggap na injured ang isang miyembro at bubuhatin hanggang sa dulo ng challenge. Ito umano ang kauna-unahang Rescue March Challenge sa buong Region 1. Ang isang napakagandang may papakita po natin dito ay yung tinatawag po natin na commitment to service, lalo pagka may sakuna. Bukod dito, binigyang pugay rin ang dedikasyon sa trabaho at sakripisyo ng mga rescuer, lalo na sa panahon ng sakuna. Meron nga tayo kasabihan, as a rescuer, we are living by what we get. And we make a life. But we make a life with what we give sa ating mga kababayan. So, yun yung isa na nag-stand out sa inyo as a rescuer. Meron kayong puso. Kasama si Jing Dakanay, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, humanda na sa isang gabi na puno ng glitz and glamour mula sa mga kandidata ng Mutya ng Alicia 2025. Mas magiging espesyal at kaabang-abang ang gabi sa pakikisaya ng isa sa mga hinahangaang kapuso leading man na si Jerry Gonzalez. Sa Sabado na yan, September 27, 6 p.m. sa Alicia Community Center, Alicia Isabela. Habang siksik at nag-uumapaw na serin ang matutunghayan sa gaganaping GMA Regional TV Kapuso Fiesta na bahagi ng pagdiriwang ng 76th founding anniversary ng Alicia Isabela. Non-stop energy and pure entertainment ang hatid ng Kapuso Stars na sila Carla Abellana, E.A. Guzman, Anton Vinzon, Anthony Rosaldo, Cheska Fausto at Angel Layton. Hosted by Pepita Curtis. Sa linggo na yan, September 28, 6 p.m. sa Alicia Community Center, Alicia Isabela. See you, mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 44 anyos na lalaking driver ng truck matapos sa bumangga sa steel electric post pasado alas 9 kagabi. Batay sa investigasyon ng PNP, may kargang road roller o compactor ang truck
at binabagtas ang kahabaan ng barangay Antutot, Casibo, Nueva Vizcaya nang mangyari ang aksidente. Nawalan umano ng preno ang truck. Sinubukan ng driver na idaan sa gilid ng kalsada upang bahagyang bumagal ang takbo pero nawalan ng kontrol sa manibela ang driver hanggang sa sumalpok sa poste ng kuryente. Sugatan din ang pahinante ng truck. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. 2 pampasabog natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Ilocos Norte. May ulat si CJ Turida. Isang granada ang natagpuan sa palayan sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte kahapon. Ayon sa pulisya, nakita ito ng isang magsasaka nang tingnan ang pananim na palay na sinalanta ng nagdaang bagyong Nando. Kinakalawang na ang pampasabog. Nasa kustodiya ng Ilocos Norte Police Explosives and Canine Unit ang pampasabog. Inaalam pa kung sino ang nag-iwan ng granada sa lugar. Isang unexploded ordnance ang natagpuan sa isang junk shop sa Barangay Manayon, Banggi, Ilocos Norte kahapon. Ayon sa PNP, nakita ito na may-ari ng junk shop habang nag-i-inspect sa kanyang bakuran. Agad itinawag sa pulisya at nirespondihan ng Ilocos Norte Police Explosives and Canine Unit para ma-secure ang area. Inaalam pa kung saan nakuha ang pampasabog na posibleng nabili sa mga nangangalakal. Pinayuhan ng PNP ang mga residente na huwag galawin kung may makitang pampasabog at agad na itawag sa autoridad. CJ Torida, One North Central Luzon. 15 barangay sa Santa Barbara, Pangasinan ang nakararanas ng pagbaha. Tutukan sa report. 15 barangay sa Santa Barbara, Pangasinan ang binabaha. Kabilang dito ang mga barangay ng Sungkil, Dalongge, Minion West, Leut, Alibago, Tulyao, Malanay, Payas, Matikmatik, Gagasangan, Tubag West, Nilombot, Banzal, Erfe at Balingaw. Base sa tala ng Santa Barbara MDRRMO as of 2 p.m. ngayong araw, nasa critical level o 7 meters ang antas ng tubig sa Sinukalan River. Yung sa Sinukalan dati pa rin, nanggagaling talaga sa upstream yan. Pero yung mga kasi may umapaw yung dike namin. Tapos yung mga ginagawang dike na nire-repair, doon ang cause nung mabilis na pumasok yung tubig sa mga kabahayan. Kasama sa mga binaha ang bahay ni Aling Rowena. Kasi dati po mayroon kaming drainage po dyan na pabayaan namin mula nung ginawa yung bagong building dyan. Ayun na, hindi na umaandar ang tubig. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO, nasa 87 families o katumbas ng 399 individuals ang nasa evacuation centers. Bagamat humupa na ang baha sa barangay Matikmatik, umabot daw hanggang dibdib ang tubig baha noong nakaraang Martes. Hindi pa po sir kasi po ay may tubig pa po yung higa ng lola ko. Kasama si Ron Teniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Sa October 1 na magsisimula ang NCAA Season 101, kaya puspuso na ang paghahanda ng bawat kuponan, lalo't may mga bagong dapat abangan. Narito ang report. All set na ang lahat para sa NCAA Season 101 na magsisimula sa October 1. Sa media launch, ibinida ng NCAA Management Committee members ang bagong format para sa games. Dati kasi pagka sa elimination, naka 10 to 12 wins, alam na eh. Hindi pa tapos, alam na kung sino papasok sa Final Four. So itong bagong format, ang hirap i-determine. It would really be consistency over complacency. So I hope that all the teams are really preparing for all the games because every game would count. Dapat din daw abangan ang pag-officiate sa mga games ngayong season. Ang mga team, puspusan ng pag-e-ensayo at paghahanda. Before we were underdogs and now we got our chip on our shoulder. Challenge yun to do better from last year and to keep us going talaga. Kasabay ng opening ng NCAA Senior Basketball, ang pagsisimula rin ng Juniors Basketball. It's a challenge for us to prepare. We need to really mas maging refine yung training namin. Ang courtside reporters ngayong season ay kombinasyon ng mga nagbabalik at mga bagong pangalan. Well represented din ang bawat batch simula nang i-cover ng GMA ang NCAA noong season 97. Returning courtside reporters sina Chantal Laude at Fatima Reyes. Patuloy ang NCAA journey ni Flo Del Agua, Glycel Galpo at Christine San Agustin.
New courtside reporters sino Aaron D., Tatiana Austria at Bianca Tagarda. CJ Torida, One North Central Luzon. Bayanihan, buhay na buhay sa mga Pinoy tuwing may kalamidad. Tunghayan sa GMA Regional TV presents. Sa gitna ng paghagupit ng Super Typhoon Nando, hindi matatawaran ang tibay ng loob at sakripisyong iginugol ng mga emergency responder. Sa video na ito, walang pag-aalinlangan ang mga Coast Guard na suungin ang malakas na agos ng tubig sa Banggad Abra, may hatid lang ang relief goods sa mga apektadong residente. At kahit pa mapanganib ang panahon, tuloy pa rin ang kanilang operasyon upang mailikas at mailigtas ang mga residente sa Ilocos Norte. It boosts our moral, ma'am, to continue on sa pagtulong ng mga kababayan natin, especially sa search and rescue, clearing operations, and all activities relating sa Bagyo, ma'am. Sa Ilocos Sur, tulong-tulong ang mga otoridad sa pagsagip sa 4 na individual matapos matrap sa rumaragasang agos ng ilog sa lugar. At kahit tapos na ang bagyo, hindi rin tapos na makipagtulungan ang mga local DRRMO sa pagsasagawa ng clearing operation sa mga barangay sa La Union. Sa Pangasinan, walang pahinga sa paglilikas ang mga kawani ng PDRRMO sa mga residente kahit papatuloy na tumataas ang tubig sa ilang lugar. Sa Kalasyaw, Pangasinan, may palibreng sakay ang lokal na pamahalaan lalo't hindi na makadaan sa ilang lugar ang mga sasakyan dahil sa taas ng baha. Ito ay katibayan na nakikita nila ang mga ginagawa ng ating mga kasama dito sa Office of Civil Defense Region 1 at mga member agencies natin. Talagang tinututukan natin na lahat ay ready para hindi tayo mapahiya. Tiniyak ng mga otoridad na paiigtingin pa nila ang kanilang serbisyo publiko sa panahon ng mga kalamidad. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, 91 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.